darasa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Magpapakupkup ako sa Allah subhanahu wa ta'ala mula kay Satanas na isinumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ang kaluwalhatian at lahat ng mga papuri ay para lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang nakikita at hindi nakikita. Araw-araw siya ang aming sinasamba, pinasasalamatan, hinihingian ng tulong, ng patnubay at kapatawaran. Sino man ang ginabayan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang daan ay walang makapaglilihis sa kanya. At sino man ang nasaligaw na landas ay wala ring makapaggagabay maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa ating lahat. So ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos karapat-dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sumasaksi din ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So assalamu alaikum sa mga kapatid na Muslim nandito sa Bacoor, Palengke, at magandang araw po sa lahat ng aming mga kababayan na nasa paligid, lalo na sa mga nakakapakinig at sa mga nagsusuri sa pananampalatayang Islam. Mashallah. So una sa lahat, tayo ay magpasalamat sa dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagkakataon ipinagkaloob niya muli upang may parating namin ang mensahe ng Islam, ang nag-iisang relihiyon o panuntunan ng pamumuhay ginawa niya para sa kanyang mga nilikha. Mga kababayan, nais ko ibahagi ang isang lugar na ayaw puntahan o tirahan ng mga tao sa kabilang buhay, ang impyernong apoy. Ang paksa na ito ay mula sa paliwanag ng mga maalam sa Islam, at ang mga batayan nito ay mula sa banal na Quran at mula sa ahadith, mga hinika ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay para sa lahat ng tao, anuman ang ating relihiyon o sektang kinaaniban. Ibig sabihin, ito ay para sa mga Muslim at mga hindi Muslim. Mga kababayan, ibinabahagi namin ito sa inyo bilang isang malasakit, at higit sa lahat, pagsunod ito sa utos o kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumalang sa atin. At sa mga Muslim, ito ay paalaala sa aming lahat, lalong-lalo na sa aking pamilya at sa aking sarili. Mga kababayan, ang usapin may kinalaman sa kabilang buhay katulad ng kamatayan, araw ng paghuhukom, paraiso at impyerno ay mga paalaala at babala para sa sangkatauhan. Tinatalakay ang ganitong paksa hindi para takutin ang ating sarili, kundi bilang paalaala ito sa lahat patungkol sa mga realidad ng buhay na ating kakaharapin. At upang magkaroon tayo kahit man lang kaunting kaalaman o ideya kung gaano kasaklap o katindi ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Baka sakali ito ang maging dahilan upang magising tayo at mamulat sa katotohanan at makapagbalik loob sa Diyos lumikha sa atin, sa dakilang lumikha. Mga kababayan, alalahanin natin na sa ayaw at sa gusto natin ang kamatayan
ay darating sa atin at sa bawat nilalang na may buhay. Walang makakatakas dito ni makakaiwas dahil ito ang realidad ng ating buhay dito sa mundo. Ito ay walang pinipiling edad, bata ka man o matanda. Kaya nararapat ngayon pa lang ay paghandaan na natin. Tiyakin natin na ang ating reliyon kinaaaniban ay mula sa nag-iisang Diyos tagapaglikha. At ang Diyos kinikilala natin at sinasamba, dapat siguraduhin din natin na siya mismo ang Diyos lumikha sa atin. Dahil kung mali ang reliyon na ating kinaaaniban, sigurado mali din ang Diyos na sasambahin natin. At kung huwag na Diyos o Diyos-Diyosan ang ating sinasamba, katiyakan, apoy ng impyerno ang hahantungan natin sa kabilang buhay. Impyernong apoy ang kakasadlakan at maging huling hantungan ng mga masasamang tao at mga makasalanan. At ang pinakamasama sa lahat ng masama sa paningin ng Diyos lumikha sa atin ay mga taong hindi siya kinilala at hindi siya sinamba. Ganon din ang mga tao nagtatambal ng pagsamba sa Kanya. Walang kapatawaran sa mga taong namatay o sumakabilang buhay na ang sinasamba ay mga Diyos-Diyosan o kaya nagtatambal ng pagsamba sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ang mga taong talunan na hindi nagtagumpay sa mundong ito dahil di ko sila makilala, mapasalamatan at masamba ang nag-iisang Diyos nagbigay ng buhay sa kanila at nagkakaloob ng lahat ng mga bagay kanilang tinatamasa sa mundong ito. Sila ang mga tao walang utang na loob sa dakilang tagapaglikha. Naway hindi tayo mapabilang sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa mga parurusahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Allahumma amin. Ang impyerno ay dagat-dagatang apoy. Ito ang tahanan ng walang hanggang kaparusahan sa kabilang buhay. Inilaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagmamatigas o ayaw sumampalataya sa kanyang kaisahan at sumusuway sa kanyang mga propeta, lalong-lalo na ang huling sugo ipinadala sa sangkatauhan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang impyernong apoy ay inilarawan ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith anya. Ang apoy ng impyerno ay pinagliyab ng 1,000 taon hanggang sa maging pula ito. Pagkatapos, pinagliyab muli ng 1,000 taon hanggang sa maging puti. At pinagliyab pa muli ng karagdagan 1,000 taon hanggang sa maging itim ito. Kaya ngayon ay nasa sukdulan kaitiman na ito. Ibig sabihin, napakatindi na ang init ng impyernong apoy. Sa isa pang hadith, sinabi rin ng huling sugo sallallahu alaihi wasallam ang patungkol sa mga tao maninirahan sa apoy ng impyerno. Anya, ilan sa mga mananahanan sa impyerno ay aabutin ng apoy hanggang sa kanilang bukong-bukong. Ang iba ay aabutin hanggang sa kanilang tuhod. At ang iba ay aabutin ng apoy hanggang sa kanilang lalamunan. Ang bawat kaluluwa na nakasalanan, lalo na ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga nagtatambal sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay maninirahan sa apoy ng impyerno at mananatili sila roon magpakailanman o walang hanggan. Sila na mga kafir at mga munafik. Ang munafik ay mga taong nagkukunwaring Muslim o nagpapanggap na sila ay mga Muslim, ngunit ang katotohanan, galit sila sa mga Muslim at sa Islam. Sa madalit sabi, hindi sila mga tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga munafik na ito ay ilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamababang palapak ng impyerno
Ito ang lugar na pinakamatindi ang pasakit o ang parusa. Ang pangalawang uri ng mga tao maninirahan ng walang hanggan sa apoy ng impyerno ay ang kafir. Ang kafir ay mga taong nagmamatigas at tumatanggi. Hindi sila sumasampalataya o naniniwala sa mga revelasyon o kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala sa mga sugo. Ang pagpaparusa o ang pagdurusa ng mga kafir na mapupunta sa apoy ng impyerno ay tuloy-tuloy at hindi humuhupa. Sa tuwing matutusta sila, panunumbalikin muli ang kanilang balat para sa karagdagan pang pagpapahirap. Ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, tumatanggi o ayaw tanggapin ang kanyang revelasyon o kapahayagan. Sa malapit na salin sa ating wika, katotohanan, ang mga hindi naniniwala sa aming mga ayat, sa aming mga tanda, kapahayagan, katibayan o aral, sila ay aming susunugin sa apoy. At sa bawat sandali na ang kanilang balat ay malimit na matutusta ng ganap, ito ay aming papalitan ng panibago at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. Katotohanan, si Allah ay sukdo sa kapangyarihan, ang tigit ng karunungan. At sa isa pang talata ng pananakulaan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, malapit-lapit na salin sa ating wika, katotohanan, sila na hindi naniniwala sa lipon ng angkan ng kasulatan at mga pagano ay mananahanan sa apoy ng impyerno. Sila ang pinakamasama sa lahat ng mga nilalang. So ang impyerno ay may pitong pintuan. At ang bawat pinto ay may antas ng matinding parusa o pasakit na idinudulot. Ang unang pinto ng impyerno ay tinatawag na Jahannam. Dito ipapasok at ilulublob ang mga munafik, mga nagkukunwaring Muslim. Sila mga nagsitalikod sa kanyang mga kasamahan sa oras ng kagipitan, sa oras ng labanan, at ipinagpalit sa makamundong bagay. Pangalawang pinto ng impyernong apoy, tinatawag sa Arabic na Ladha. Dito ipapasok ang mga kafir, mga walang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga anghel. Hindi naniniwala sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, sa araw ng paghuhukom at sa Al-Qadar, ang itinadhanang kapalaran o tadhana. Ang pangatlong pangalan ng impyernong apoy, tinatawag sa Arabic na Sakar. Dito ihuhulog ang mga taong hindi nagsasala o hindi nagdarasal sa takdang oras at hindi nagpupuri sa dakilang lumikha sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat na pintuan ng impyernong apoy, tinatawag sa Arabic na Utama. Dito ihahagis ang mga taong may nakakating dila na maninirang puri at yumururak sa dangal ng kanilang kapwa. Panglima, pintuan ng naglalagabla ang apoy ng impyerno, tinatawag na Jahim. Dito ipapasok at susunugin ang mga taong mayaman na madamot at hindi nagpapakain sa mga kapuspalat. Sila ay igagapos ng kadena at wala silang kakainin maliban sa nana mula sa mga pinaghuhugasan ng mga sugat. Panganim na pintuan ng impyernong apoy, tinatawag na Sair. Dito naman ipapasok at ihulog ang mga taong nagtakwil sa dakilang lumikha sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangpito, panghuli, pintuan ng apoy ng impyerno, tinatawag na Hawiya. Ito ang tahanan ng mga
may mabuting gawa, ngunit magaan sa timbangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit naniniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod, kung ang timbangan mo ay magaan, makakatikim ka ng apoy ng impyerno. So ang apoy sa impyerno ay mas mainit kaysa apoy ng mundo ng 70 ulit. Mga kabagwayan, isipin na lang natin kung gaano katindi o kainit ang impyernong apoy. Na ang pinakamainit na apoy nandito sa mundo, na kayang tumunaw ng mga matigas na bakal, pilak at ginto, ay 1% lamang ito kung ikukumpara o ihahambing sa init ng apoy ng impyerno. Ang mga tao parurusan sa impyerno ay gagawin sila mga dambuhala, sobrang malaki, na mas malaki pa ng di hamak kaysa mga iniisip natin at napapanood natin mga higante. Gagawin dambuhala ang mga tao sa impyerno upang lubos nilang malasap ang matinding hapdi ng kaparusahan. Ang layo o distansya sa pagitan ng magkabilang balikat ng tao sa impyerno ay kasing layo ng malalakad sa loob ng 3 araw. Kung gaano kalayo, ibig sabihin kung gaano kalayo ang malalakad natin sa loob ng 3 araw, yun ang dulo ng magkabilang balikat ng tao parurusahan sa apoy ng impyerno. So ang isang bagang, malaking ngipin ng tao ay kasing laki ng bundok ng Uhud sa Saudi Arabia. Ibig sabihin, gaano kalaki ang tao na ang isang ngipin o bagang ng tao parurusahan sa apoy ay kasing laki ng bundok ng Uhud sa Saudi Arabia. So napakalaki, dambuhala talaga ang tao parurusahan sa naglalagablab na apoy ng impyerno. At ang balat ng tao ay gagawing makapal upang lalo pa nilang matitikman ang sobrang sakit ng kaparusahan na hindi kikitil sa kanilang buhay upang sila ay mamamatay. Ibig sabihin, sa apoy ng impyerno hindi tayo mamamatay. Mananatili tayo doon magpahanggang wakas o magpa sa walang hanggan o walang katapusan. So bilang katibayan, ang sabi ng Diyos may lalang sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakasalin ng talata sa ating wika, ang mga tumangging sumampalataya, makakamtan nila ang apoy ng impyerno na hindi kikitil sa kanila upang sila'y mamatay, at hindi magpapagaan sa kanila ang pagdurusang dulot nito. Ganyan namin gagantihan ang bawat isa na walang damdamin ng pasasalamat. Ang mga tao sa impyerno ay pasusuotin ng damit na gawa sa alkitran at ang kanilang mukha ay matatakpan ng apoy. Sila ay tatanikalaan o kakadinahan doon. Igagapos ang kamay at paa, pati ang kanilang liig. Ang katibayan, sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa atin, malapit na kahulugan sa ating wika, at inyong mapagmamalas ang mga Muslimun, mga doktor, buhong at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa araw na yaon, nakagapos ng tanikala ang kanilang paa at kamay ng sama-sama at nakakabit sa kanilang liig. Ang kanilang kasuotan ay mula sa alkitran at ang apoy ay babalo sa kanilang mukha. So ang inumin ng mga taga-impyerno, mga tao na sa impyerno, ay tubig na napakainit. Puputol sa kanilang mga pintuka at ang kanilang pagkain ay sakbum. Ang sakbum ay isang uri ng puno na sa impyerno. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa lahat ng bagay, patungkol sa puno ng sakbum, sa malapit na salin sa ating wika, katotohanan, ang puno ng sakbum ang siyang magiging pagkain ng mga makasalanan, na tulad ng kumukulong langis
ito ay kukulo sa kanilang tiyan na tulad ng pagkulo ng isang nakakabanding mainit na tubig. At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol din sa puno ng sakum, anya, kung may isang patak mula sa sakum na pumatak sa mundo, talagang nakasira na sana ito sa mga naninirahan sa mundo at sa mga pamumuhay nila. Papaano pa kaya ang sinuman na ito ang magiging pagkain niya? So kailanman o ang kalaliman ng impyerno ay sadyang napakalalim. Kung halimbawa may iuhulog doon sanggol, ito ay aabot ng mahigit 70 taon kulang bago darating sa kailaliman nito. Sa isang hadith, sinabi ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anya, kung ang isang bato ihahagis sa impyerno, ito ay patuloy mahuhulog sa loob ng 70 taon na hindi pa bumabagsak sa ilalim. Isinusumpa ko sa Allah, ang impyerno ay tiyak na mapupuno ng mga makasalanan, ng mga taong makasalanan. At ang pinakamagaan na parusa igagawad sa mga taong impyerno ay sa ilalim ng kanilang dalawang paa o talampakan ay may nagbabagang apoy na magpapakulo sa kanilang utak. Ang katibayan, sinabi ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anya, ang pinakamagaan na parusa igagawad sa mga tao sa impyerno ay pagyapak sa nagbabagang uling na sadyang napakainit na magpapakulo ng kanyang utak, kagaya ng pagpapakulo ng isang bagay sa kalan. Kanyang iisipin, wala nang iba pang makakaranas ng higit na matinding kaparusahan. Gayon sa katunayan, pinakamagaan ang kanyang parusa sa impyerno. Sa mga kapatid at mga kababayan, ang buhay natin sa mundong ito ang siyang tanging paraan o pagkakataon upang makamit natin ang inaasam na paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at maiwasan ang masadlak sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Sino man sa atin ang mamatay o pumanaw ng bigo, hindi na tayo bibigyan ng isa pang pagkakataon upang makabalik muli dito sa mundo. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa huling tipan, malapit na salin sa ating wika, at kung iyon lamang mapagmamalas o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sila ay patitindigin na sa apoy ng impyerno, sila ay magsasabi, kung mangyari sana na kami ay muling ibalik sa mundo, hindi na namin itatakwil ang mga aral, ang mga kapahayagan, ang mga katibayan ng aming Panginoon, at kami ay magiging mga mananampalataya. At sa isa pang talata ng banal na Quran, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, makikita mo ang mga lumalabag sa katanungan. Noong kanilang mamasdan ang kaparusahan ay magsasabi, mayroong baga kayang paraan upang makabalik sa kalupaan. So ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan, malapit na salin sa ating wika, inyong pangambahan ang apoy na ang panggatong ay mga tao at mga bato na siyang inihanda sa mga tumatangging sumampalataya. So mga kababayan, gaya ng palagi namin sinasabi dito, sa Islam ay wala pong sapilitan. Wala kaming karapatan pilitin ang sinuman na yakapin o payakapin sa Islam o pagmumuslimin, bagamat ito ang aming hangarin bilang pagsunod sa Diyos lumikha sa atin. Malaya ang sinuman sa kanyang karapatan pumili at magpasya. Ang aming tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos lumikha sa atin,
ay maiparating lamang sa mga tao ang mensahe ng Islam at anyayahan sila bumalik sa kanilang tunay na pananampalataya, sa tunay na reliyon ibinigay sa atin ng Diyos naglikha sa atin. May tumanggap man sa Islam o wala, hindi na namin sakop yun. Wala sa aming mga kamay ang pagbibigay ng patnubay o gabay, kundi nasa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. So sa mga gustong magbalik loob sa dakilang lumikha, ito ay nangangailangan ng tapat na pagsisisi at taus-pusong paghingi ng kapatawaran sa mga nagawang kasalanan. Siya ay taus-pusong manunumpa o sumasaksi na wala na siyang sasampahin ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos naglikha sa kanya. At kanyang susundin at paniniwalaan ng tapat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at huling sugo ng Allah, ng dakilang lumikha. Gawin natin ito mga kababayan habang may buhay pa tayo at hindi pa huli ang lahat. Kailangan bigyan natin ng puwang sa ating puso at isipan ang usapin patungkol sa relihiyon, patungkol sa espiritual na aspeto. Gamitin natin ang ating sentido komon at ang ating dunong o likas na karunungan ibinigay ng dakilang lumikha sa atin, sapagkat dito nakasalalay ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang ating sarili sa apoy ng impyerno. Wala nang mas mainam pa kaysa katuwiran, dahil dito nagsisimula ang liwanag tungo sa landas ng kabutihan. Ang totoong kaligayahan at kahalagan ng buhay sa mundong ito at maging sa kabilang buhay ay nakabatay sa dalisay na pagsamba sa nag-iisang Diyos tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating tapat na pagsamba, mga pasasalamat, mga pagpuri, pagluwalhati at pagdakila ay dapat iukol lamang natin sa nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos lumikha sa lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita. Ang mundong ito ay lugar ng pagsubok sa atin. Ang paggawa ng mga kabutihan at pagsamba sa nag-iisang Diyos tagapaglikha ang tanging paraan at pag-asa para makamit natin ang tagumpay at kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Mga kababayan, uulitin natin, ang kamatayan tiyak na tiyak darating sa bawat isa sa atin. Walang sino man ang makakatakas ni makakaiwas dito, dahil ito ang realidad ng ating buhay sa mundo. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin daikatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makakatikim o makakaranas ng kamatayan. At anumang oras o sandali, tayo ay maaring bawian ng buhay. Kaya ngayon pa lang ay paghandaan na natin at tiyakin natin kung anong landas ang ating dapat na tatahakin. Kailangan natin magpasya habang may panahon pang nalalabi at pagkakataon upang gawin sa mundong ito. Dahil ang paalaala o babala ng dakilang lumikha sa sangkatauhan, malapit na kahulugan sa ating wika, walang sinuman sa inyo ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. At walang sino man sa inyo ang nakakaalam kung saan lugar kayo mamamatay. Ang Allah lamang ang nakakaalam sa lahat ng bagay. At sa isa pang talata, at sabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan ninyo ang araw ng paghuhukom, sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak, walang anak ang matutulungan ng magulang, ang bawat isa ay mamamatay at mananagot siya sa sarili niyang gawa. So mga kababayan, nasa inyo ang pagpapasya. Sa araw ng paghuhukom, kayo ang aming magiging saksi na sa araw na naman ito ay naiparating namin muli sa inyo ang mensahe ng Islam.
Ang aming dalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Diyos lumikha sa atin, na magabayan kayo sa Islam, ang matuwid at nag-iisang reliyon na ginawa niya para sa kanyang mga nilikha. Muli, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, at assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sa mga kapatid na Muslim nandito sa Bacoor, Cavite. Maraming salamat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. So napakaganda po na tinapik ng ating kapatid na si Kuya